Mga kapobre, sa panahon ng makabagong teknolohiya ay nakakalimutan na ng iba nating mga kababayan yung mga dati, mga homemade na mga pagkain kasi available na ito sa mga malalaking pagawaan. Isa sa mga sikat ngayon na pagawaan ng coconut candy, homemade po sa bahay po ginagawa, ay si Ate Dorina. So makakapanayan po natin siya ngayong umaga. Ate Dorina, magandang umaga po. Magandang umaga rin po, sir. Kailan ho kayo nag-umpisa na magluto ng mga ganitong coconut candy po? Noong nag-start po ako, sir, nung pandemic, parang, palang ba? Yung, ano ba yun? Yung, parang, alin ba yun? Yung, libangan lang siya. Tapos, yung nagluto na ako, pinatest ko sa mga teacher, nagustuhan naman nila. Pag nagustuhan nila, tapos nag-order na sila sa akin hanggang tuloy-tuloy na. So, kung pandemic, 2018, 2019, ganyan. Yeah, oh, yes, sir. So, 2024 na ngayon, ilang taon na rin pala po? 18, 19, 20, 21, 23, 24. 6 years na, 6 sir. years na. Opo. Mahirap po ba ang proseso ng paggawa ng coconut candy? Mahirap din, sir, pero madali lang, sir, kasi pinagtutulungan din namin kasama ko yung 2 anak ko. Pagdating ng Sabado o kaya walang pasok yung mga bata, paggabi, gumagawa na kami. Kasi minsan kasi walang oras na mayroong mag-order sa amin. Kaya yun. Gagaya pagdating nila ng galing sa school Biyernes, kasi minsan kung lang sila umuwi. Biyernes ng gabi yan, nakaprepare na yan, tapos gagawa na kami. Yung anak kong lalaki, yun siya yung taga-kudkud ng nyog. Tapos yung bunso ko naman, siya yung kasama ko sa pagbalot ng candy. Pero yung sa pagluluto talaga, ako talaga yung humahawak. Yung sales po ninyo, kumusta po? Ay, okay, sir. Malaking tulong po yung sales sa amin. Siyempre, yung asawa ko, hindi naman talagang full yung kanya, construction worker lang siya. Dati siyang OFW. Pagka ng pandemic, pinasta po na siya na bumalik ng ibang bansa. Ngayon, dito na siya sa Maynila nagtatrabaho. Siyempre, yung budget naman din niya. Tama, malaking tulong talaga sa amin na sa pag-aaral ng 2 bata na yan. 2 anak mo ang nag-aaral ngayon? Yes, sir, kasi yung 2, tapos na sila. Anong kurso nung 2 ngayon? Yung panganay ko po is agriculture. Sa i-issue? I-issue rin po dito sa Bangat. Tapos yung pangalawa ko po, electrician po, pero ngayon nagtatrabaho siya sa, pwedeng i-mention yung company, Kalibo Cable. Ayun, nasa Kalibo Yes, Cable. sir, pero ngayon, doon na siya sa Iloilo. Na-assign. Pero minsan, umuwi rin siya dito. Tapos yung 2 mo nag-aaral yung ngayon? 2 ko na ito, itong lalaki, 3rd year college, next year, graduating na siya. Okay. Wow, electrical portion, pero major of education. Saan po siya? I-issue Kalibo po, sir. I-issue Kalibo. Tapos, and then yung bunso ko, graduating siya ngayon ng senior high. I hope na nakapasok ulit siya sa top 10. Matatalino ang mga anak sir, mo. wala akong Kasi problema. pag papasok ka sa mga state university, may entrance exam Yes, agad. sir. Oo. Yung bunso ko nito, sir, nag-exam siya ng nursing. Pasa siya, pero pagdating sa interview, hindi siya nakapasa. Pero nagpan pa rin siya ng another exam ng math and then science. So sa i-issue O issue pa rin po siya. Yun. At saka yung kwan ko naman tong bunso ko kasi umpisa ng kinder up to now, I hope itong graduating siya, kung makapasok pa siya sa i-issue 12, sa top 10. Sa top 10, oo. Kasi nga, yung mga state university, talagang mga nakapasok dito, halos mga magagaling, di ba? Kasi yung entrance exam mahirap. At saka talaga lang sila lang talaga, hindi naman ako sa kanila na sumasama, basta't kukuha ako ng exam. Sige, nandyan lang ako natutulong sa kanila. At saka ito, malaking tulong talaga sa amin itong coconut candy. Siyempre, pagdating, may time din to, yung anak kong lalaki na to, may nag-order sa kanya doon sa Kalibo. Dadalhin niya ng linggo, kasi babalik yan ng linggo. Allowance siya na yun.
Malaking tulong talagang linggo-linggo yan. Allowance niya, 500, allowance niya talaga yun. Kahit itong bunso ko, allowance din nila yung candy. At saka siyempre yung pinapadala ng asawa ko, pinapagawa ko rin dito sa bahay namin para makakatulong din ako sa kanya. Yun. Talagang tulong-tulong kayo. Tulong-tulong kami, sir, kahit yung mga anak ko doon, yung anak ko rin nandun sa Iloilo. Pag dumarating yan dito, o sige, kayo ang magkukudkud ng niyo. Tutulungan kami lahat. Ano po yung matinding pinagdaanan ninyo sa buhay? Ay, yung matinding pinagdaanan. Siyempre yung maliit pa sila, pero sa ngayon, pero wala naman. Wala naman. Okay talagang naman. Smooth sailing kung at saka kahit, sa barko. Kahit nasa malayo, sir, yung asawa ko, minsan lang siya dito umuwi. Pero weekly talaga, nagpapadala naman siya ng allowance sa amin at saka araw-araw namang tumatawag. So nagko-construction ang asawa Yes, mo sa sir. iba-ibang lugar siya na-assign? Sa ngayon, sir, sa Maynila siya. Sa Maynila, layo pala. Parang abroad din siya every 3 years or 4 years na umuwi, ganun. Ang naka-proud dyan, ang gagaling ng mga anak ninyo, Yes, matatalino, at tinutulungan kayo. Wala ako sir problema sa kanila niyan. At saka, talagang pag nandito yan sila sa bahay, hindi yan sila yung umaalis o ano. Warang-warang. Ganun. Hindi yun, sir. Ngayon lang, sabi ko sa kanya, siyempre may event sila doon. Siya yung first iski kagawad talaga dito sa Lugohon. Hay, sabi ko, mamaya ka na lang kasi para matulungan mo rin ako dito. Dahil ipipicture nga natin yung ano mo. Talagang pinagpalit niya yung yung pagpunta doon. At saka naintindihan naman din niya ng kanya German niya. So, ano pa ba ang ang tanong ko? Ay, ito. Okay, sige. Ang balita namin, Ate Dorena, yes, na yung inyong mga produkto ay nakakarating na sa iba't ibang bansa. Oo, sir. Nakakarating na. Hindi ko lang may kagaya kahapon, Hong Kong, mayroon na. Tapos, sa Amerika, sa Netherlands, lahat, sir, hindi ko lang makuha. Sa Saudi, marami na, sir. Kasi yung in-order nila sa akin dito, dinadala rin nila doon sa ibang bansa. Dito, sa Kalibo, ang mga teacher, ang dami nag-order dito sa Kalibo. Sa akin noon, ng year 2020, siguro, nag-order sa akin yung head dito namin sa NSO nagtatrabaho. Tapos dinala nila doon sa Boracay kasi nag-assembly ata, whole Philippines ata yung kuwan. By product, by probinsya ba? Halimbawa dito sa Madalag, yung mga product nila is coconut candy, mga lansones. Ako yung kinuha ni Ma'am Melba Nadal Nazareta. Na ako yung kinuna nila ng coconut candy para i-represent doon sa Boracay. Para i-showcase. Tapos, at saka parang giveaway nila. Kagaya kasi ng liso, yung liso ata is limbok or at saka yung kuha na yun, balete. Balete, limbok. Lahat-lahat ng province ba, kinukuhaan nila yung banwa. Lahat na kinukuhaan nila ng kung ano yung produkto ba, ay yung kinuha nila, yung dito sa Madalag, ako yung kinuha ni Ma'am Melba Nazareta. Yun. Ano po yung matandaan ninyo na halos wala na kayong tulog na sa dami ng order? Ay, yung, Diyos ko, yung ako ba, siyempre, tama naman noon na pandemic, sabi ko ng ganun, araw-araw. Jing, sige na, umpisa tayo ng umaga, magkakayod ako, tapos magluluto ako, magpapahinga lang ako ng mga ilang hours. Siyempre, mainit ba sa kamay? Tapos, sabi ko naman sa anak ko na yung Jade, sabi ko, ikaw yung magpipiga. Tapos, ako na lang magluluto. Pero nandyan ako sa kanila, nagsusurvive talaga kung ano yung gagawin nila. Supervise talaga. Nandyan talaga ako sa kanila. Sa pagluto talaga, kahit pagod yung kamay ko, ako talaga, basta hindi na lang ako magbaka ng tubig. Nandyan silang dalawa talaga yung kumukuhan sa akin. Malaking tulong talaga sila sa akin. Grabe, no? Okay, magtanong kayo dito sa mga kapitbahay na yung kumukuhan. Talagang sila. Mabait Tatlo ng lang anak kami. mo. Yes, sir. Thank you, sir. Tinutulungan ka pala. Oo. Tsaka alam naman nila yun. At saka pag sinabi ko yan sa bunso ko, matatanggap ko lang yan sa text kasi through messenger sila nag-order sa akin o kaya kung may kuha na ngayon mag-order ako, text ko naman yung anak ko, sabi ko na gano'n, maaga ka mamaya uwi, may order.
Ganon. Nagpiprepare na ako. Bibili ako ng nyug dyan sa tiyuhin ko. Pabalatan ko na yan. Habang nanonood ako ng TV sa tanghali, magkukudkod ako. Na, oo. Sa moderno pong panahon ngayon at sa pagdami ng mga factory, ng mga candies, naapektuhan din ba ang sales ng ating mga homemade candies like this coconut candy? Oo, sir. May time din na, hindi mo rin kasi masasabi, may time na mabili siya, may time naman pero at least, linggo-linggo, hindi ako nasisero. Mayroon talagang nag-order. Kagaya ngayon, bagong dating lang yung anak ko, nag-deliver naman siya ng candy doon sa Madalag. Through text lang talaga yun, messenger. Nagko-contact sa inyo. Nagko-contact lang. At saka mas lalo ngayon, itong May, maraming bakasyonista. Marami yan na mag-order ng candy na pang pasalubong. Pa Maynila or sa Angkuan. Marami yan. Ayun. So, ano po ang mensahe ninyo sa mga gustong mag-order sa inyo? Saan sila pupunta? Ay, kung yung mga suki, kung gusto niyo mag-order dito sa amin, mayroon kaming Facebook, pero through Messenger lang siya. Meron kami dyan na level, nandyan naman yung cellphone number ko, at saka yung Messenger ko. O kaya pwede naman silang pumunta dito sa Luguhon, Madalag, Aklan. Mas maganda talaga siguro pumunta sila kasi pag Facebook baka i-scam ka pa. Kasi worldwide ito ngayon no? So mas maigi, advisable na through Messenger sila mag-message. Baka mamaya may magloko-loko dyan na magpapaluto sa inyo ng marami. Tapos, yun pala, scammer. Tapos, papadala ko lang sa anak ko kung saan kami magkikita. Kung saan sila magkikita ba. Tapos, meron din ako diyang customer sa Kalibo sa may ukay-ukay. Through cellphone din siya, magte-text rin siya sa akin. O ganito, order ako ng ganyan. Tapos, sige, papadala ko sa anak ko, magkita kayo diyan through cellphone. Through cellphone, Halos karamihan sir nag-order sa akin through cellphone. So at least ay kung dito sa Aklan, yes, ngayon sir. mapapublish ka kasi sa buong mundo. Ay, thank you, baka sir. baka sabayan ng mga loko-loko Ay, So sir. much better na pumunta sila dito. Yes, sir. Hanapin si Ate Dorina dito sa Luguhon, Madalag, Aklan, Ubos. Luguhon, Madalag, Aklan, yes. Ubos. Sa Ubos, sir. Sa Ubos. Yes. Ganon na sasabihin Magapit nila. niya matod sa bagay ni Kagawad Randy Castillo. Yep. Ayun. So dito po yan. Maka-order kayo, pumunta kayo dito. Pwede rin na habang ginagawa ni Ate Dorina, nandyan kayo. Pwede rin na, no? Yes, sir. Ang meron pa, sir, bukod lang po sa coconut candy, meron pa akong isang product. Ano pa po yun? Polvoron. Polvoron? Yes, sir. Anong mga flavor ng polvoron mo? Yung pag gusto nila, meron akong cookies and cream and then pinipig. Pinipig, yes, dalawang sir. klase. Hindi ko pa na-try yung mga peanut, basta't yung sa akin lang palaging pinipig at saka cookies and cream. Sa kabila ng pagiging busy ninyo, nakikita ko sa garden ninyo dito, sa gilid natin, lalaki ng mga talong, may mais, yes, sir. may mga kamatis. Nagagawa pa ninyo yon? Ay, oo, sir. Kalibangan ko yan, sir. Basta pag halimbawa hindi ako nakapagawa ng candy, siyempre, nandiyan naman ako sa gardening ko. Kalibangan ko yan. Parang stress reliever. Ay, siyempre, sir, ako lang naman yung dito sa bahay. Ikaw lang natitira dito. At saka wala naman ako, sir, maliit na baby. Yung inaanak ko dyan na ilaante, yun, pumupunta dito habang nakuhan. Manok. Tapos yung mga tanim ko. Nag-aalaga ka rin ng manok? Yes, sir. Yung sa amin na, yan, ng native chicken. Ng Department of Agriculture sa Malpa. ba yan? Oo po. Parang sa amin is, IREP ba yun? Or PRDP. Pangalan ng PRDP. Pero yung namin dito sa Madalag is Malpa yung association namin. Parang yan? Project ng gobyerno? Yes, sir. Bibigyan kayo ng pagkabuhayan? Pangkabuhayan yung mga manok na yan. Tapos ako yung sales manager. Tapos ako yung kumukuha niyan. At tapos yun lang kalibangan ko, chicken. At saka yung tanim. At kung walang order, diyan naman ako sa gardening ko. Galing Grabe talaga ang kasipagan ninyo, Ate Dorina. Siyempre, sir, yun naman, sir, yung parang ko lang naman Siyempre, yung malayo yung asawa ko, yung anak ko, nag-aaral. At least kahit paano, nakuhan ko yung homesick ko ba na para sa pamilya ko. Siyempre, nandoon naman siya. Diyan ko na lang muna i-focus. At nakakatuwa,
ang mga anak ni Ate Dorina ay mga masisipag, may malasakit sa mga magulang. Ibig kong sabihin, biruin nyo yun, no? Pagkagaling sa eskwela, alam na nila kung paano Ay, ikaw oo, tulungan. oo, Kung sir. sa halip na magagala sila, Oo, priority sir. nila ang Yes, makatulong sir. sa Oo, magulang. at Napakaswerte At mo. saka pag nandito sa mga naman, anak, sir, ano? sila sa bahay, wala na ako yan, parang doon yan na ako niyan. Oo. Kasi kanya-kanya na sila ng trabaho yan. O, like example, ngayon, Oo. basta't ikwan ko lang sa kanila. Ganun na. Oo. Wala akong Kaya kontra- parang araw-araw, Mother's Day. Yes, no? sir. Diba na? Oo. Yung iba kasi, ay pag Mother's Day, doon niya ang mga Ay, wala, nanay. sir. Diba na? Araw-araw to, sir. Eto, pinaparamdam sa iyo ng mga anak mo na araw-araw Oo, Mother's oo. Day. Tapos Oo. kung yung boses ko bang malakas lang, sabi nila, ay naku mama, ba't ganyan? Diyan ka na lang ha, sabi niya. Pag na-stress ka Pero siguro. oo, yung boses ko ba na, hi, sabi ko na gano'n Oo. sa kanila. Ay, ba't gano'n naman? Sabi niya, umupo ka lang dyan, pabayaan mo lang Oo, kami. kami Ganun, na lang. Oo, Oo, kami na lang. oo, Ganun ganun. lang sila yun. Ayun talaga. Mapalad kayo sa mga anak mo. Ay, oo, At sir. siyempre, maswerte rin sila Oo, na may mga magulang silang kahit sir, yung mabait at dalawa kong masipag. anak na yun na sa Maynila, may asawa na yung panganay ko, may Oo. asawa na, at saka yung anak ko yung nandun sa Iloilo ngayon. Mhm. Kahit nakuha niyo umuwi yan sir dito sa bahay, parang magkakapatid lang kami niyan. Kaya sabi nga ko minsan pumupunta yung mga ka-office mate nila yan. Mhm. Akala nila yan, kapatid lang, auntie. Oo. Ganyan naman kami yan dito sa bahay, nagbibiroan ba. Mm. Parang kwan lang ba, parang ako naman, nakikiko-join lang din sa kanila. Nakiride on ka Oo, sa kanila. nakikiride din ako sa kanila. Oo. Ganon. Maswerte yung ganitong upbringing ng klase ng family, no? Na parang ano lang kayo, barkada Kahit lang maliit kayo. pa sila, sir, kahit nasa Maynila pa kami noon, hanggang dito kami, wala talaga akong problema sa kanila. Kung sa mga bisyo na yan, wala. Wala silang mga bisyo. Nagiinom din, sir, pero nagsasabi, ma, doon kami sa mga tsuhin namin, uuwi naman dito. Ganon, na parang, pero kung kagaya ba sa mga ibang mga binata, Oo, talaga, sir, wala akong problema sa kanila. mga anak ninyo. Wala talaga. Talagang malaking tulong talaga sila Bali, sa ang akin. anak mo ay ilan ang Apat, lalaki? sir. Ay, na bali tatlo, sir, silang lalaki at saka yung bunso na yan, babae. Oo. Mm-mm. Pero wala talaga kayo naging problema, no? Sa Wala, mga sir. anak. Oo. Kahit sa asawa ko, wala. Sabihin mo, minsan lang dito umuwi yung asawa ko. Oo. Wala talaga. Pero ngayon, siguro, this graduation nitong bunso namin, ayok Uuwi na siya. uuwi talaga siya. Kung nanood ang asawa mo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Hi, hello sa asawa ko. Pagsipag ka lang dyan, okay lang naman kami dito. At least araw-araw naman, o tumatawag naman siya sa amin. Di baling long distance. Oo. Pagka lang, yung kuan mo lang sa kanya, yung tiwala lang. Tiwala lang talaga. Opo. Ilang taon ang mister mo? Mister ko, bali, ahead ako sa kanya ng 7 years. Oo. Kasi ako, 53 na. Bali, pila siya, 48. 48. Ayun. Bata pa siya kaysa sa akin. Oo. Taga dito rin. Hindi po sir, taga Tarlac. Taga Tarlac. Umpisa rin sir nga nag-asawa kami, hindi rin kami nag-aaway. Ako lang talaga minsan yung... Ikaw lang nang-aaway. Hindi naman sir ako nang aaway sa kanya. Parang konti lang bang bunganga na yung Oo. kung umiinom siya pero hindi rin talaga siya kumang dito lang sa bahay. Ganun Wala po. talaga, mga sabihin mo nag-aaway kami, wala talaga. Oo. Mabait rin yung Mabait asawa rin mo. sir yung asawa ko. Ayun. Ganda pala, no? Basta Sir, pag- kaya nga sabi nga nila sa inyong asawa mo, kasi minsan lang naman talaga nila nakikita dito, yung nag-abroad siya. Siyempre yung contract niya, 2 years, 5 one. Tapos uuwi rin siya. Tapos ngayon umuwi lang naman siya, mga 2 years din hindi siya umuwi na naman. So, ibig sabihin, nung mga bata pa yung mga anak mo, Oo. ay nag-abroad na siya. Yes sir, 5 simulat sa years Paul, old. ano talaga, Malayo na malayo talaga. sila dito. Malayo Nasanay rin ako. Siyempre yung asawa ko, kahit nandun kami sa Manila, umuwi kami ng Tarlac. Sa Manila siya nagtatrabaho. Siyempre weekly or kinsinas katapusan siya umuwi. Ayun. Tiwala lang sir talaga sa asawa. Ayun. Yun lang talaga yung sinasabi ko sa kanya na tiwala lang. Oho. Ayun. So, ayun, mga kapobre. First part, ang buhay nila. Dakot naman tayo sa second part. Papakita sa atin ni Ate Dorina kung paano ginagawa yung coconut candy. Okay. Ayun, sige po.